Hindi ko na isinama pa si Adriano patungong El Amadeo. Ako na mismo ang bumiyaheng mag-isa, para matapos na rin ito. I'm tired, iyon lang naman ang gusto ko sa mga lumipas na taon, ang pagbayaran ang nagawa ko, dahil alam kong mali iyon. Nanira ako ng engagement, nanira ako ng buhay ng isang kapwa ko babae. At tama si Kemi. It's unforgivable. Hindi ko na kailangang marinig pa, kung ano ang pinagdaanan ng pamilya nila, ng mga Hermosa, dahil sa matinding galit ko noon. Malaki ang naging parte ko sa pagbagsak nila. I was so cruel. I was heartless. And I can't just deny that. Nilamon ako ng galit sa puso ko. And now that years passed by, hindi pa rin matahimik ang konsensya ko. Isa lang ang makakatapos nito, kapag natapos ko na rin ang kasal namin ni Darius. It's not bringing anything to me but darkness. It has consumed me before. Ayaw ko na. Nasa lobby pa lang ako ng opisina ni Darius dito sa El Amadeo, ay pinagtitinginan na ako ng mga empleyado nila. Like what I've said, no matter where Darius goes, sa huli ay bumabalik pa rin siya rito sa El Amadeo. The Escudero Corporation built an establishment here, at kahit nasa Maynila ang main office nila, Darius spent most of his time here in El Amadeo. His loyalty will always remain in this place. Kaya naman ganoon kahirap para sakin, na bumalik dito, kahit dito rin naman nanggaling ang mga magulang ko. His name will always be tied to El Amadeo, and no matter how hard I try to cut their ties, it's impossible. Click ng heels ko ang naririnig. I'm still wearing my corporate attire. Hindi na ako nag-isip, kung anong magiging itsura ko, kapag hinarap ko siya ulit, after 3 months of not seeing him. Ang mahalaga ngayon ay ang tapusin na ang usapan na ito. And then he'll be free. I'll be free. And as for Kemi, bahala siya kung ano ang gusto niyang mangyari, kapag natapos ko nang gawin ang parte ko sa bagay na ito. I'm here for Darius Escudero, sabi ko agad sa secretary na nasa appointment desk. Napatingin sa akin ang mga nakarinig at nakikiusyoso sa dumating. May appointment po kayo, ma'am? Tanong ng babaeng secretary. Wala, but you can just inform him about my presence. Kailangan ko siyang makausap, sagot ko. Umangat ang kilay ng sekretarya, at nagtanong muna roon sa katabi. I sighed. Pumikit ako sa nararamdaman ko na namanghilo. This is because I drove for 5 hours straight from Manila. Tumingin ito ulit sakin mula ulo hanggang paa. Pasensya na po, miss. Kailangan po ay may appointment kayo. The CEO's schedule is full. I really need to talk to him. Nandyan ba siya? Baka naman wala siyang ginagawa. This will not take long, sabi ko sa kalmado pa ring boses. Ngumiti lang ito, at binalik na ang tingin sa ginagawa, pigil na pigil ko ang pagbuntong hininga ko. I'm his wife. I finally used the card. Baka naman kapag sinabi ko iyon, ay papasukin na ako. Hindi ako bamiyahe ng pagkahaba, para lamang itsapwerahin ng sekretarya niya. Natawa ang babae, pati na rin yung kasama niya. At hindi ko alam kung, dahil na rin ba sa init ng panahon, at sama ng pakiramdam ko, kaya bahagyang kumulo ang aking dugo. Pasensya na, miss, pero sanay na kami sa katulad niyong nagpapanggap na asawa, o kaya nabuntis ni Mr. Escudero, at kailangan niya kunong panagutan. Hindi na uubra sa amin iyan. Kaya mabuti pa, kung gusto ninyo talagang kausapin si Mr. Escudero, ay mag-set kayo ng appointment, pamaldita nitong sinabi. I bit my lip and sighed. But I really need to talk to him. Kung wala naman siyang meeting ngayon, baka pwede ko siyang makausap. This will just take less than 5 minutes. Sabi ko, pero hindi na nila ako pinansin. I sighed. Hindi na ako naghintay pa, at tiningnan ang opisina ni Darius. Hinarangan pa ako ng isang sekretarya, para pigilan sa pagpasok pero wala na ako ng panahon doon. Miss, sandali lang. Sinabing, tuluyang bumukas ang pinto ng opisina. Napatingin agad ako kay Darius, noong matagpuan siya ng mga mata ko sa kanyang swivel chair. Napaangat ang tingin niya sa amin, noong bumukas ang pinto, at niluwa ako nito pati na rin ang sekretarya mukhang nakaramdam ng inis sakin. At tama ako, walang meeting si Darius.
Pero may kausap siyang isang lalaki, na noong makita ako, ay kusa na ring nagpaalam para umalis. Sir, pasensya na po, nagpupumilit po kasi na. I need to talk you, malamig na sabi ko kay Darius. His dark eyes darted to me. Napaayos siya ng upo, at may pamamangha noong nakita ako. Aren't you going to say hi first? Tanong ni Darius. Isinantabi niya muna ang mga papeles na kanyang nasa harapan. Habang ako ay hindi mapigil ang mapatingin sa kanyang kabuuan. He's wearing his office suit. Maayos ang lahat sa kanya, at isang tingin lang, alam mo agad kung bakit, ang daming nababaliw sa kanya. Sumandal siya roon sa swivel chair, at tinitigan ako sa mga mata. Bumalatay ang lamig at pagiging seryoso sa kanyang ekspresyon. What is it, Monica? Hindi mo ako sinipot sa dinner. Matalim niyang sinabi, pero iba ang pakay ko. Agad kong nilapag sa table niya, ang annulment papers naming dalawa. Maghiwalay na tayo. I want to end this marriage, ang walang pakundangan kong sinabi. Darius's eyes darted to me, kulang na lang ay tanungin niya ako, kung nababaliw na ba ako. Maging ang kanyang sekretarya ay natigilan, nagulat sa mga sinabi ko. What? Tanong ni Darius. Nangunot ang kanyang noo, at lalong tumiim ang tingin niya sa akin. I'm pregnant, usual ko na lalong ikinatigil ni Darius. Ganoon na lamang ang lakas ng kabog ng dibdib ko, na pakiramdam ko'y tatalon na ito palabas. Dahil hindi ko narinig ang sagot niya, muli akong nagsalita. Buntis ako, Darius. I'm pregnant with another man's child. Hindi ikaw ang ama, I made it clearer and louder this time. Darius's jaw clenched. Hanggang sa maywan kaming dalawa, noong lumabas ang sekretarya niya, ay hindi nawala ang pagsasalubong ng mga kilay ni Darius. Lalo akong tinitigan ni Darius, at nang hina ako roon, parang gustong bumigay ng mga tuhod ko, lalo na nang unti-unting nabuhay ang galit, at lamig sa kanyang mga mata. What did you say? Halos hindi makapaniwalang tanong ni Darius. His voice was so gentle that I could barely hear it. Ang sabi ko ay buntis ako, at hindi ikaw ang ama. I love someone else at magpapakasal na kami. Maghiwalay na tayong dalawa, naiinis ko nang sinabi, at binabalik ang atensyon niya roon sa annulment paper. Pirmahan mo na ito. He glanced at the papers with his cold, dark eyes, bago isang ngisi ang lumitaw sa labi niya. You think I'll believe that? At sino ang nakabuntis sa'yo? Huminga ako ng malalim. I have no choice but to say it. Pinlano ko na ito, at ang kailangan ko na lamang, ay ang paniniwala ni Darius, at higit sa lahat ay pirma niya. Wala akong maisip na isagat doon. Basta naghanda ako ng lahat, nang alam ko na pwedeng gawing rason, para makipaghiwalay na siya sakin. At hindi ko naisip na hahanapan niya ng tatay, ang sinasabi kong pinagbubuntis ko. Can I say it's from a one-night stand? Stop lying, walang kasing lamig na sabi ni Darius. Gumalaw ang kanyang panga, at panay ang malalim niyang paghinga. At ewan ko ba kung namamalikmata ako, but I saw pain crossing his eyes. Pero napapalitan iyon agad ng dilim at galit. Hindi ako nagsisinungaling, Darius. Buntis talaga ako, nagsusuka ako, and I'm having morning sickness. Pagdidiinan ko, at hinaharap na sa kanya lahat, nang alam kong katibayan para maniwala siya sakin, but to my misfortune, hindi niya man lang tinitingnan ang mga iyon. Nasa akin ang tingin ni Darius, napapailing siya, at tila hinahabaan ang kanyang pasensya. Pumunta ka rito para sabihin iyan. After you ditched me. Mariing sabi ni Darius, you didn't show up at the dinner. Nag-init ang sulok ng mga mata ko, naalala yung pag-uusap namin ni Kemi. Bakit ba pinapahirapan niya pa ito? Bakit hindi niya nalang kasi ito pirmahan para matapos na? Darius, please, I have no time to talk about that. Ito ang pinunta ko rito. Didn't you say that if I'm going to bring this to you again, at isama ko ang sarili ko? So, here, ngayon, pirmahan mo na. I need it now, sunod-sunod kong sabi, na iwas sa tingin niya. I don't have any reason to sign that papers, Monica. Tila napigtas na ang pasensya ni Darius. At anong sinasabi mong buntis ka sa ibang lalaki? Are you kidding me? I'm not. Totoo ang mga ito.
Bakit hindi mo nalang tanggapin, na hindi na kita mahal, ha? Nawala na ang lahat ng pagmamahal ko sa'yo, at pinagsisisihan kong pinakasalan kita 4 years ago. It was just a mistake. Diretso kong sabi, na halos pumikit para lang matapos ko na. Darius, you're making this so complicated. At alam mo, I always think that maybe I should have just gave you up to that girl. Dapat hindi ko na kayo pinakialaman ni Kemi. Maybe then I wouldn't deal with this. Napatitig sa akin si Darius, at parang may napupunit sa puso ko, noong makitang unti-unting gumuhit ang tila sakit, sa kanyang mga mata. Napaiwas siya ng tingin, at gumalaw ang panga. Walang kasing higpit ang pagkakakuyom ng kanyang kamao. Who got you pregnant, then? Tanong ni Darius noong tumayo. Lalong dinaga ng kaba ang dibdib ko. Gusto ko nang tumakbo palayo, noong harapin niya ako ng tuluyan, and all of a sudden, ang kaninang parang tigre sa loob ko, ay para na lamang biglang naging isang kuting, at maamong pusa, habang nakatingala sa kanya. Nawalan ako ng salita. Naisip ko na ang lahat ng posibilidad na mangyayari ngayon, pero itong pagtatanong niya, kung sino ang tatay ng sinasabi kong dinadala ko, ay nakaligtaan ko yata. Sino ang gumalaw sa'yo kung ganoon? Galit niyang tanong. Tell me, Monica, napapikit ako, nang dahil doon. Darius seemed to reach the limit of his patience. Gusto ko nang maiyak at mapa-address, pero sinubukan kong pantayan ang galit niya. Si Eros, my guy friend, he's the father of my child. Sabi ko noong hinanapan niya ako nang nakabuntis sa akin. Monica, mapapatay ka talaga ni Eros. Pero bahala na, kukonsebahin ko na lang siya. Babayaran. Kahit ano, mabigat ang paghingang tinitigan ako ni Darius. Natitigilan siya, at tila gusto niya na akong parusahan, sa mga pinagsasabi at ginagawa ko, pero kailangan ko itong panindigan. There is no turning back, Monica. Pagod na ako sa kasal na ito, Darius. Maghiwalay na tayo, halos pakiusap ko. Just sign the papers, will you, para din naman sa'yo ito. Don't you want to be free from this mess? Darius, binibigay ko na nga ang kalayaan mo, mula sa kasal na ito, kaya bakit mo pa ito ginagawa? Hindi niya ako sinagot, pero galit pa rin siya. Nag-iigting ang kanyang panga, na tila pagod na sa kalokohang ginagawa ko. What are you saying? Is this how you view our marriage? A mess. Really, Monica? Napalunok ako, hindi nakapagsalita. Umiling si Darius. At naramdaman ko ang tuluyang pagpatak ng luha ko. Pilit kong pinagsisiksikan sa isip ko, na peke lang itong luha ko, katulad ng sakit na nararamdaman ko ngayon. I bit my lip. Nakita niya ang pamumula ng mga mata ko at ilong, dahil sa nakaambang pag-iyak. Ang bigat ng dibdib ko. Natigilan si Darius, and his gaze softened. He sighed and pushed his tongue on the inside of his cheek. No, Monica, hindi tayo maghihiwalay, pinal niyang sinabi. Stop wasting your time, because I will not sign it. You'll never have my signature, mariin ni Darius na dagdag. Pinigilan ko ang hikbi ko. I suppressed every emotion I had inside. Sinabi ko na, Darius, I'm pregnant with another man's child. At hindi na kita mahal. I am over you. Pamimilit ko. No, Monica, we're not breaking up. Yes, we're not, Monica. Putol niya agad. Natahimik na naman ako. He really knows how to shut me up. Mas lalong dumilim ang kanyang tingin, hindi makapaniwala, at kung may ididiin pa ang pagkakakuyom ng kanyang kamay, ay baka nagawa niya na. His jaw is clenching very hard and he's trying to control his temper. Nataranta ako. Tinuro ko ang mga papel. Ano bang problema mo? Why don't you just sign these papers? Sinasayang mo lang din ang panahon mo rito. Kaya pwede ba, just call your attorney, and tell her about this. Puno ng frustration kung tanong. Hindi tayo maghihiwalay. That's final. Saad ni Darius, tayong dalawa ang nasa kasal na ito, kaya may karapatan akong magdesisyon. Hindi pwedeng ang gusto mo lang. Sigaw ko sa kanya. Hindi niya ako pinansin. Kinabahan ako agad noong naglakad siya patungo sa intercom. Darius, ano ba? I will fake your signature. Fake it, and you'll be charged of forgery?
nanghahamon ni Darius na sinabi na ikinalaki ng mga mata ko. Napapikit ako sa lalaking ito. Kakasuhan niya ako. Muli kong narinig ang tawag ni Darius sa intercom, at lalong sumama ang loob ko, noong marinig ang utos niya. "Take this paper away from my sight," he commanded at pinatay agad iyong tawag. Ilang sandali lang, pumasok na agad ang sekretarya, para sundin ang utos ni Darius. Napanganga ako, at tiningnan ko ang sekretarya, na kinukuha na nga talaga iyong papel. Binalik ko ang matalim kong tingin kay Darius, na nanghahamon pa rin. Huminga ako ng malalim at pinulot na ang bag ko. Kung hindi ngayon, edi bukas. May bukas at susunod na araw pa. "I'm leaving," sabi ko at akmang nang aalis. "At saan ka pupunta?" Iritadong tanong ni Darius. "Wala na iyon sa iyo. Kahit pumunta pa ako sa boyfriend ko, that's none of your business, Darius." Sagot ko, pero bago pa ako makaalis, napigilan niya na naman ako. "Hindi ka aalis," mariing sabi ni Darius, "stay here. Huwag mo akong galitin, Monica." Pero galit na siya. May igagalit pa iyan. Mabuti pa, kasuhan niya na lang ako. "Bitawan mo ako. You have no right to command me," sabi ko, pero halos, di ko na matuloy dahil sa diin ng mga sunod niyang sinabi. "You're going home with me tonight, Monica, and not with anyone else," mariing sabi ni Darius. "Sa akin ka tutuloy. And I have the right to say this. We're married. You should be sleeping next to me. Sa akin ka dapat umuwi, dahil sa akin ka, Monica. You are married to me. This is just a marriage in paper. At hindi mo ako pag-aari, Darius, what the? Ano ba?" Sigaw ko noong tuluyan niya akong hinapit, palapit sa kanya, at dahil bumunggo na ang likod ko sa mesa niya, wala na akong naatrasan. Hindi ko na naiwasan yung paghalik niya bigla. Kanina pa bumaba ang tingin niya sa lobby ko, kaya dinampot ko na ang bag ko paalis. I didn't expect he'll really kiss Mel, na pasinghap ako sa gulat. Halos di mag-sink in sa akin na hinalikan niya ako. Napapikit ako at nanghina. At noong binitawan niya ang lobby ko, muling nagsalita si Darius, parehas kaming mabigat ang paghinga. Nagtaas baba ang dibdib ko mula sa gulat, at pagsinghap. Matalim pa rin ang tingin ko sa mga mata niya, pero awang na ang mga lobby ko, sa pagkabigla. Bumagsak ang tingin ko sa mga lobby niyang katulad ng akin, ay nabasa sa pinaghalong laway naming dalawa. "That's the proof that you're mine, Monica. Akin ka lang. Might as well start to fulfill your duties as my wife, and shall I do the same to you?" Marahan ngunit mapanganib niyang sabi, lahat ng lumalabas na salita sa bibig ay may kahulugan. "You, Darius." He bit his lip to stop his smirk. He chuckled sexily that his voice sent shivers down my spine. "Ilang taon na ang lumipas, Monica. Iniwan mo na siya, kinalimutan, kahit pakasal kayo sa papel, ay parang wala lamang iyon. Kaya ngayon, bakit parang baliw na baliw ka pa rin? Bitawan mo ako, Darius," matigas kong sabi, at binawi ang kamay ko, naglalaban pa rin ang tingin naming dalawa, at tila kahit anong gawin ko, at sabihing pakulo ay hindi niya napaniniwalaan pa. "I'm tired of your plays. Stop freaking me." He sounded like he's commanding me. "Tama na ang paglalaro, Monica. Umuwi ka na sakin. Come back to me now. I need you beside me," he whispered slowly. Matagal akong hindi nakasagot. Napaiwas ako ng tingin, at ganoon na lamang ang pagwawala ng dibdib ko sa ginawa niya. Tinulak ko siya, at dinampot ang bag ko. Inayos ko ang sarili ko, at walang sabing umalis. I was shaken at hindi ko alam kung bakit halos sumabog na ang dibdib ko sa halo-halo kong emosyon. Hinalikan niya ako roon. Paglabas ko sa kanyang opisina, wala rin akong pinansin na mga tingin. Inis na inis ako kay Darius, pero sa kabila nito, hindi ko maitanggi ang kakaibang nararamdaman. Ayaw niya talagang pirmahan ang annulment paper. Why is that? He really doesn't want to end this marriage. Wala ako sa sarili noong papunta na sa hotel namin, at pagbaba ko pa lang, matinding hilo na ang naramdaman ko. At lalo pa akong tila pinagbagsakan ng langit at lupa, noong magsalita ang nasa receptionist ng sarili naming hotel. "Sorry po, Miss Pimentel, we can't accommodate you," sabi ng staff namin.
I sighed. Napahilot ako sa nananakit kong ulo. Halos umiikot na ang sikmura ko. At noong tinanong ko kung bakit, lalo akong natigilan. Unfortunately, nasa listahan po kayo ng mga ban, at hindi maaaring tanggapin sa hotel. Napanganga ako, at lalong uminit ang ulo ko kay Darius. Pinaba niya ako, sa sarili naming hotel. At dito na po nagtatapos, ang kabanata ng ating kwento. At sanay muli niyo po akong samahan, sa mga susunod pang kabanata. Maraming salamat po.